Sa video na to, gagawin natin isang ultimate halal Muslim food tour dito sa Singapore. Painfully hot pero ang sarap naman niya. Kakain tayo ng some of the best halal dishes sa isang sikat na Mali food center dito sa Singapore. Mula sa Michelin awarded rice cake, Napatanggal ako ng salamin dahil dun. super flavorful noodles, Ngayon nagigits ko na bakit must try itong ribos na to. halal Indian food, Ayan, lagay natin dito sa parang orange na chutney, itong curry na chutney. Cheers! at hanggang sa kakaibang kambing soup. One of the best versions ng goat soup na tikman ko. Ready ka na ba? Tara! Malays are Singapore's second largest ethnic group, making up approximately 13.5% of the resident population. They have a long history in the region, predating Chinese and Indian migration during the colonial era, and they are descendants of the people from the Malay archipelago. At ngayon, nandito tayo sa marahil na pinakatanyag na food market para sa mga kapatid nating Muslim. Welcome to Kailang Siray. Boom! Pare, isang magandang umaga. Nandito pa rin tayo sa Singapore for this episode. Gagawin natin isang ultimate halal food tour. Muslim food tour dito sa Singapore. Paps, mga nakailan, nakita nyo, nag-Old Airport tayo, Chinese food tour yon, nag-Teka Center tayo, Indian food tour naman yon. Dito naman, sa isang hawker center na tinatawag na Geylang Serai Food Center, nagbebenta sila ng iba't ibang pagkaing halal. Basically, Muslim food or Malay food. So, it will be interesting kung gaano karaming Malay food o ano-ano mga Malay food o Muslim food or halal food yung pwede natin makita dito. Huwag tayo paligoy-ligoy pa, literal, ito na yon. Tara! Okay, Pops. Unang food trip natin, simulan natin sa isang legendary dessert or snack dito sa Singapore na tinatawag na puto pring. So basically, ang puto pring is a kind of rice cake, glutinous rice cake na may guca melaka. Yung guca melaka, melted coconut or melted palm coconut sugar siya. So dito makikita mo yung aksyon, may mga stainless steel siya na nilalagay yung pinaka rice flour natin and nilalagay ng guca melaka, pero dito may ibang flavors din sila. Ito yung tinatawag na Hague Road Puto Pring since 1930s pa. So itong stall na to na feature sa Netflix at may ibang branches sila sa Singapore. So itong pagkain na to, masasabi talaga nating very traditional Singaporean food. At yan, tuloy-tuloy lang yung aksyon. Huwag na tayo paligo-ligoy pa. Umorder na tayo. The guca melaka and what? Chocolate? Okay, chocolate. Parang Japan na. May ano sila. Okay ah. High-tech. Parang Japan. Try na natin tong ating puto pring. Natikman ko na to dati sa Malaysia. Yung tong puto pring. Pero sabi, dito talaga sikat to, itong Hague Road Puto Pring. Simulan natin sa kanyang classic. Ayan, ito yung pinaka puto pring natin. So, itong flavor na to, dalawa. May chocolate at guca melaka yung classic. Alam mo yung tsura niya, no? Para siyang kutsinta. Diba? Basically, para siyang kutsinta. Medyo pricey lang siya. Kung sa pesos na, sa 205 pesos na to. Sige, tikman natin. Cheers! Grabe. Oh, wow! Grabe yung coconut sugar. Napatanggal ako ng salamin dahil dun. Basically, kung lasa ng coconut sugar, ganun-ganun lang din naman. Very dark, sweet flavor. Yung tamis niya hindi rin sobre. And then, I love the texture ng puto pring. Akala ko medyo chewy siya dahil rice cake siya, pero hindi. It's just dissolved sa bibig mo. Parang siyang hibla-hibla. Parang siyang mga rice grains. Parang biryani, alam mo yung ganun? Hibla-hibla. Hiwa-hiwalay siya. Natutunaw sa bibig mo. And then, the shredded coconut. Ang sarap. Okay, this time gusto ko i-try yung chocolate. Cheers. Nanalo yung chocolate. Milky, chocolatey, gooey, sweet. Perfect. Yung nyug ang galing eh. Nagbibigay ng extra alat. Bagay ganun. Mas natripan ko yung chocolate kaysa sa guca melaka. Diba? Kakaiba. Sinimulan natin sa dessert. Okay, nagigets ko naman. Baka ito pinipilahan. Masarap sa masarap. To be honest, parang medyo bitin lang ako. Alam mo, ubos ko na. Nice. Anyway pare, nasa baba pa lang tayo. Sa taas, alam ko mas marami pang pagkain. Proceed tayo next food trip.
Geylang Serai Market is a vibrant two-story market in Singapore. It is a central hub for the Malay community featuring a wet market on the ground floor and a hawker center on the second floor. The ground floor sells fresh produce, spices, and halal meat, while the upper level offers a wide variety of delicious Malay and Indian Muslim dishes. Ready to eat? Ready to order. Kaya naman talagang isang underrated to na tourist and culinary destination. Halika, hanap tayo ng next food trip natin. Yeah, nasi lemak. Sabar, order na nasi. Tutup, ayan. Daging. Bagus, Thank you. Okay aja, pe, double. Okay pare, it's time to devour our first like main meal of the day. Nasi lemak, syempre. Malay food dito sa Singapore, one of their best dishes or national dishes din nasi lemak. Bukod sa Malaysia, syempre dito sa Singapore, one of their best dishes or national dishes din is nasi lemak. Ayan, so pakita ko sa inyo. Alam mo, gusto kong tikman muna itong fried chicken nila. So may dalawa tayo dito, may wings. Ito, tikman natin, cheers. Malasa. Makriyumin siya. Malutong yung balat. Juice yung loob, bago luto pa. Then gawin natin, kuha na tayo nung pinaka-nasi lemak natin. Ito yung dilis or ikan bilis. Lagay natin sa kanin. Kuha tayo ng itlog dito. Itong itlog, idip ko sa sambal. At spicy sambal. And then lagay ko sa kanin natin. Wala. All others bite pare. Ang saya. Ang sarap ng sambal. What a quality nasi lemak. Sobrang aromatic ng kanin. Yung coconut as in infused na. Very moist din siya. Compare sa ibang nasi lemak na nakakain ko, ito sobrang moist ng kanin. Then that crunchy, salty na dilis natin, yung sweet, spicy sambal, yung itlog, perfection. Gusto kong gawin, i-dip natin tong chicken natin dito sa sambal. And then, let's take a bite. Pabuli mo ng nasi. May marereklamo ka ba sa authentic nasi lemak dito sa Singapore? Ito $5 lang din ito. So isipin mo, kasing presyo lang ito ng puto pring. Ito may manok pa na. Pero alam mo yung nag-stand out dito, pare, yung sambal. Pwede kong ulamin yung sambal pa lang. Every bite of this nasi lemak just brings me happiness, pare. Sabi ko sa'yo ito Singapore, festive of flavors Patitikman mo lahat ng gusto mo. Patulad ng nasi lemak. I mean, ang daming nasi lemak dito pero good choice to. One of the best na tikman ko, kahit sa Malaysia. Kasama to sa one of the best na tikman ko. Okay, ngayon gawin natin, ikot-ikot tayo, and then hanap tayo next food trip na pwede natin makita dito sa Geylang Serai Food Center. Okay pare, tikman na natin itong mee rebus. Sabi, must try daw to dito sa Singapore. Ito, alam ko, Indonesian Malay food to, pero never ko pa na-try. Nag-Indonesia na tayo, nag-Malaysia na tayo, pero never ko pa na-try itong mee rebus. And it's fun na dito ako sa Singapore, first time matatry ito. Alam mo, gusto ko, teka lang, pakita ko sa inyo. Okay, medyo nakakagulat na makapal yung texture ng sabaw. Akala ko medyo watery o soupy. Pero hindi, parang gravy Tikman ko muna yung sabaw. Cheers! Oh, di ko in-expect na ganun lasa niya. Just a starchy, thick, peanutty, very sweet, and a little bit of peppery and garlicky. Oh, wow. That's freaking delicious. Ang sarap. Okay. Ngayon nagigets ko, bakit siya pinapartner with satay? Tikman natin itong satay natin. Ito, beef satay ito. Cheers. Oh, manamis na miss. All the spices, very smoky, malambot. Delicious. Okay, patakan natin ang kalamansi. Then this time, haluin natin. Oh, nice. Look at that. Oh, this is like an Indonesian sweet style ramen. Look at that. Okay, pare, let's dig in. Cheers. Oh, wow. That's freaking painfully hot, pero
Ang sarap naman niya. Noodles natin, typical na egg noodles sa makapal. Sobrang chewy. Masarap tong addition ng kalamansi. No fried shallots din pala. Nandun. Ang sarap. Ang gusto ko try, kuha ko nung sili. Yan, sili. Okay, cheers. Kaya, nung nga, ay lang tikman to, sarap. Mere ribs. Or such an amazing food. And then, habulin mo ng satay. Tapos, habulin mo noodles. Yum. Ito, may cucumber tayo. Isa pa. Ngayon, nagigits ko na bakit must try itong ribos na to. Lalo itong stall na to, alam ko sikat na lang talaga to eh. Itong Geylang Corner Food Stall. Parang Indonesia, parang sa Indonesia ngayon. It's a festive of flavor sa bibig ko. Anyway pare, lakad-lakad pa tayo. Hanap tayo next food trip. Okay Pops, so nakakatuwa ngayon, mas dumadami na yung tao. It's a Sunday ngayon and lunchtime na. At sobrang jam-pack na. Yung ibang stall sa kanina walang pila ang haba na ng pila ngayon. So dito nakakatuwa kasi bukod sa Malay cuisine or Indonesian cuisine, medyo na-mix na dahil siyempre sa Singapore may mga Chinese din, may mga Indians din. So somehow yung mga putahe nila dito mix-mix na, may mga kanya-kanya influence. Katulad nung nakita ko, tulad ng susunod na pupunta natin, nakita ko basically halal siya pero Indian food siya. Anyway, punta na natin. Wala bagi. नापद order करवा ये नापद kita jacket mami. Okay, Pops, so ito na yung mga pagkain natin. Gusto ko simulan dito sa parang dosa nila. Ang tawag nila ito dosi. Diba? So ito Indian, Malaysian mixed food na siya. Alam mo yung itsura niya, mukhang dosa pero mas iba yung texture. Parang mas fluffy siya. Tikman muna natin ito. Oo nga, mas makapal siya kaysa sa Indian dosa. Yung asim nandun pa rin dahil sa pag-ferment sa kanya. Fluffy, crispy. Actually, ito palang malasa na eh. Okay, this time gusto kong gawin. Kuha na tayo nito. And then, lagyan na natin ng chutney. Ito parang yellow chutney. Ayan, lagay natin dito sa parang orange na chutney. Itong curry na chutney. Cheers! Basically, parang Indian food lang din talaga. Tapos, so, gawin may chili powder dito. Ayan. Tapos, dip natin dito sa coconut chutney natin. Okay, cheers. Panalo yung coconut chutney na. Yung dosa, sobrang underrated din. Very filling. Simple. Pero masarap. Mag-hot teteric break muna tayo. Nice. Sweet. Tsaka flavor nandun. Very milky. Delicado. Dahil ang tamis nito pero masarap pa rin. Lalo na ngayon, napakalakas ng ulan. So parang mas mapaparami ka talaga ng teteric. Next, meron tayo tinitawag na apom. Ito kakaiba. First time ko ito matitikman. Kukutsarahin ko na to. Itsura niya, para siyang crepe. Nagawa sa coconut and then sobrang moist and fluffy. Tapos sa ilalim niyan, parang may coconut milk. Or basically, coconut milk na ata to. Sige, gawin ko. Kuha ako. Ayan. Ay, hindi. Actually, tikman ko muna to as is. Parang ito, this one may coconut essence siya. Mas manipis. Tapos yung labas niya, yung outer layer niya, malutong. As in, malutong na malutong. First time. So parang siyang glutinous rice na may coconut. Actually, hindi ko alam kung ano itong orange na to, pero dito may gata. Ayan, hindi ko alam kung ano to. Pero lagay na natin. Tapos may coconut milk din tayo dito. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko. Cheers! Oh wow! Yung orange. Matamis siya. Parang siyang sweet, fruity, syrup, parang ganun. And then yung gata. What is gata? Kung lasa ng gata, ganun lang din naman. Kakaiba yung orange na to
Pa-comment down below ano tong orange na to. Hindi ko alam eh. Then habulin mo na napakainit na Teta Rick. Wala kang pwede mareklamo, pare. Udang? Yeah. Okay, Pops. So, meron tayo ditong tinatawag nila na baday o baday. So, pero siyang savory pastry. Tapos itong bestseller nila is itong hipon, no? Parang okoy. The vlog. Thank you. Thank you so much. Baday, baday. Baday? Udang baday. Baday, baday. Okay, thank you. Okay, Pops. So, ito yung baday natin. Ang init, grabe. Sobrang bagong luto. Oh, wow, ang init. Oh, look at that. Parang, alam mo yung feeling niya? Parang yung hipon nahulog sa ano, sa kumunoy ng semento, yung hinahalong semento. Kasi ito yung kinalabasan niya. Sige, Pops, look at that. Ang init, grabe. Sobrang init niya. Sige, tikman natin. Oh, init. Wow. Basically, it's a salty donut. Sobrang malaki, sobrang malaman. Problema lang dito, medyo mamantika siya. May natikman akong ibang baday dito na hindi mamantika. O dahil bagong luto. Pero ang ganda ng texture. Malutong sa labas. Fluffy sa loob. Hindi hipon natin. Pwede mo nakakainin kahit yung balat. Pero, dito, ang ginagawa talaga, kapartner mo ng sili, itong baday natin. Sige, kagat muna tayo sili. Kagat muna tayo sili. Nakita ko, umabala siya katabi ko, nakita niyang kumagat ako ng sili. Napareact siya. Napaanigma siya dito. Napatap siya sa chest niya. Napaanigma siya. I mean, definitely, yung sili nila, ano yung parang mas manghang yung labuyo sa atin. Or it's gradual climbing, yung hotness niya. Pero bagay. Anyway, Pops, hanap tayo next food trip. Okay pare, next may nakita ko ditong halal na soup kambing. So basically, kambing soup. So maganda dito, Pops, iba't ibang klase ng karne ng kambing pwede mong matikman. Pwedeng utak, pwedeng ribs, pwedeng dila, pwedeng legs. Pero yung kakainin natin, feel ko, gusto ko tikman yung ribs nila. Okay, thank you. Makan. Rice, bread. The bread. I'll try bread. Sorry, friends, many Filipino friends. You're You're the owner? Owner? Ay, Pops, makita mo, dito yung iba't ibang klase ng karne. Dito china-chop, dito hinihiwa-hiwa. Ito yung pinaka-soup kambing natin, pare. Look at this. Lama lagi $2 je. Okay, Pops, hindi ko alam, pero dito ako pinaupo ni Mami. Kaya yung mga friends ko ngayon. Hello! Assalamualaikum! Hi! Ito yung mga Dabar Cats ko for today. Diba? Parang mga youngsters. Okay, makan. Yeah, makan. Sedap. This looks sedap. Or pare, let's dig in. Tikman na natin tong soup kambing. So ito $7. Free-upgrade na pala nila to. Si Mami mabait, kinausap niya yung may-ari. Sabi niya, lakihan mo na. Sige, alam mo, this looks very thick. This looks viscous, makapal siya. Sobrang, ngayon lang nakita ng soup kambing na sobrang kapal. Sige, tikman natin. Nice, ha? Tidak mai? Oh, nice, sedap. Yeah, spicy, good. Oh, nice. Alam mo, sobrang ma-ginger siya. Sobrang ma-ginger na sobrang kapal. Ang rich niya. Oh, yeah, yung anggo ng kambing nandun, definitely. All the spices, ma-pepper din siya. Alam mo, unang kain mo, para kang kumakain ng maanggo na lugaw. Alam mo yun? And definitely, it's really spicy. Oh, wow. So, parang may mga chunks na rin ng kambing. Kuha tayo karne. Ito yung pinaka-ribs. Ayan. Okay, cheers. Anda dia minta tulang rusuk pula. Good. Tidak, Yeah, tender, very soft. Lambot. Ang taba din.
O tapos good quality kambing pare. Ang kapal pero malambot. Ang taba pero masarap. Maanggo pero malinamnam. Wow, ang daming contrast ng adjectives nun ah. Grabe ang refreshing niya. Lalo na't naulan ngayon, ang lamig. Ang comforting. Tapos may kasamang bread yan. Idip natin. Try natin with bread. Yung bread, typical na bread lang din naman. Yun yung pinaka-carbs mo. Pero yung highlight dito, yung kambing pare. Ang linamnam. One of the best versions ng goat soup na tikman ko. May mga nilagang kambing, bulanong kambing, sinigang na kambing. Pero may panlaban to. Ang sarap kasi yung natural odor niya, yung natural anggo niya, yun yung nagpapa-flavor din sa kanya. Ang sarap din ng fried onions, nakakatulong. Game changer to ah. Game changer. Ang sarap. Okay, pare, dito nagtatapos sa ating Ultimate Halal, Ultimate Muslim Food Tour dito sa Singapore. Sana nag-enjoy kayo doon, o di ba? Usually pa nagsi-Singapore, karamihan ng kinakain ng mga turista, Chinese food sa mga hawker centers. Sobrang daming mga Chinese hawker stalls. Pero at least this time, nabigyan kayo ng option na, uy, marami palang pagkain halal, marami palang pagkain Muslim dito sa Singapore. Katulad nitong Geylang Serai na hawker center, lahat dito 100% nagbebenta ng pagkain halal. So next time, if turista ka, pumunta ka ng Singapore, may option ka na pumunta ng ganitong klaseng hawker center, pwede kang mamasyal, pwede kang bumili ng mga damit, pwede kang mamalengke, higit sa lahat. Pwede kang kumain ng masasarap na halal food. Mag-subscribe ka na sa channel natin, The Chewy Show, sa second channel natin, Another Chewy Show. Ako si Chewy, dito sa Singapore. Nagsabi, stay safe, it's a good night, and goodbye. Bang! Bang! Alam mo yung bang dito, pag sa Malay, ang bang parang, kuya, uy, bang, bang, bang. Ganon. So pag sinabing good night and goodbye, kuya. Ha!